Alam ko na lahat tayo nagluluksa pa sa sabay na pagkawala ng mga magulang natin. Pero kailangan na kasi natin pag-usapan ang bagay na ito. Sang-ayon ako sa'yo, kuya. Hindi naman natin kailangan pang patagalin. Katulad ko, kailangan ko na rin umuwi sa amin. Hinihintay na ako ng pamilya ko. Total, lahat naman kayo sang-ayon. Pag-uusapan na natin ang tungkol sa mga ari-ari ang naiwan ng mga magulang natin. Dahil bigla ng kanilang pagkamatay, hindi sila nakapag-iwan ng huling habilin para sa mga naiwang negosyo nila. Nais ko sanang pangasiwaan ng mga ari-arian na naiwan nila bilang nakatatandaan yung kapatid. Wala akong pagtutol sa bagay na yan, kuya. Malaki ang respeto at tiwala namin sa'yo. Alam kong magagampanan mo ang mga negosyo ng ating mga magulang. Salamat sa iyo, Bunso. Tanungin natin ang opinyon ng iba nating kapatid. Sa tingin ko, walang magiging problema sa mga kapatid natin. Gaya ng inaasahan, sumang-ayon ng 3 pang kapatid na ang panganay ang mamamahala sa mga negosyong naiwan ng mga magulang nila. Maliban sa pera sa bangkong paghahatian ng mga oras na yun. Ang negosyo naman na maiiwan, na pag-usapan nila na kada buwan ay paghahatian nila ang kita. Dahil bukod tangi ang inayang malayo ang tinitirhan, na pag-usapan nila ng kapatid na ihuhulog na lang ang kanyang parte sa bangko. Totoo bang uuwi ka na bukas? Oo, kuya. Pasensya ka na kung parang nagmamadali ako. Hinihintay na kasi ako ng asawa at anak ko. Hindi mo man lang ba hihintay na maka 40 days man lang? Gustuhin ko man, hindi na talaga maaari. May pasok pa kasi ang mga bata. Nakiusap nga lang ako sa hipag ko na pakitingnan muna ang mga anak ko. Hindi naman pwedeng umabsent si Antonio sa trabaho niya. Hindi mo pa kasi sinama mga bata eh. Sana nakilala nila mga pinsan nila dito. Pumapasok pa kasi sila. Di bale, sa bakasyon uuwi kami dito. Magkikita-kita ulit tayo. Aasahan ko yan ha. Hindi ba delikado sa dagat ngayon? Balita ko magiging maalon daw. Kung unang beses ka palang nababiyahe, malamang matatakot ka. Pero nasanay na ako. Kung bakit naman kasi ang nagustuhan mo, yung nakatira sa tawid dagat pa. Naalala ko tuloy ang sinabi ng papa natin nung nabubuhay pa siya. Sabi niya, sa atin daw magkakapatid, ako daw ang may pinakamalakas na umiyak nung sanggol pa. Naging biruan pa nga nila ng mama na baka daw taga malayong lugar ang mapapangasawa ko. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Oo nga, malimit ko yung marinig sa kanila. Paano ba naman? Buong gabi kang pumapalahon ng iyak. Sa araw naman tulog ka maghapon. Ang dami nating masasayang sandali na kasamang mga magulang natin. Nakaka-guilty lang kasi hindi ko napagbigyan ng hiling nila. May hinihiling ang mga magulang natin sa'yo? Yun nga, sabi ng mama, kung pwedeng lumipat na lang kami dito. Gusto daw nilang nasa malapit lang tayong magkakapatid sa kanila. Nangako pa nga sila na hahanapan nila ng trabaho ang asawa ko. Kaya lang, hindi ko na sila napagbigyan. Bakit hindi mo sila pinagbigyan? Kung tutusin tama naman. Gusto rin naman namin na makasama ka. Tuwing Pasko at ilang mahalagang okasyon kasi, bukod tanging ikaw lamang ang hindi namin nakakasama. Kaya nga eh. Ayaw din kasi ni Antonio na dito tumira. Tsaka, maayos naman kasi ang trabaho niya sa amin. Huwag ka na mag-guilty pa. Iyak naman na nauunawaan ka ng mga magulang natin. Basta mangako ka na lagi mo kaming dadalawin dito. Ngayong wala na ang mga magulang natin. Kahit pare-pareho na tayong pamilyado, ako na ang tatayuin yung magulang. Kung may problema ka, huwag ka mag-aatubiling tawagan ako, ha? Salamat, kuya. Alam ko naman na hindi mo kami pababayaan. Katulad ng mga bata pa kami. 10 taong gulang pa lang ako noon nang mamatay sa aksidente sa daan ng mga lolo't lola namin. Sa buong buhay ko, 3 beses ko lang sila nakita noon at nakasama. Masasabi kong mababait sila sa aming magkakapatid. Yun na rin ang huling nakita ng inay ang mga kapatid niya. Madalas ay tinatawagan na lang niya ang mga ito sa cellphone. Gaya rin ng pangako ni Tio Norberto, sa bangko na lang niya ipinapadala ang parte ng mama ko sa mga negosyong naiwan ng kanilang mga magulang. Kasalukuyang kaming nasa high school ng kuya ko
At nasa huling taon naman ng elementarya ang bunso naming kapatid. Nang dapuan ng malubhang sakit ang aming ama. 3 taon din siyang naglabas-pasok sa ospital. Pero hindi rin siya gumaling hanggang maratay na lamang siya sa higaan. Dahil sa pagkakasakit ng ama namin, natigil na rin siya sa pagtatrabaho. Dahil mga nag-aaral pa kami at ang nanay namin ay hindi maaaring magtrabaho, ang tanging pinagkukunan namin ng panggastos ay ang binibigay nun ni Tio Norberto. Nasa kuleyo kami nun ng kuya ko. Nang tuluyan ng bawian ng buhay ang ama namin. Mukhang malalim na naman ang iniisip mo, Martina. Kayo po pala, Nay. Nagbabalik tanaw lang po kasi ako. Nagmana ka talaga sa lola mo na mahilig magbalik tanaw sa nakaraan. Kamusta na po kaya ang mga kapatid nyo? Nakausap ko si Kuya Lucas nung isang araw. Maayos naman daw silang lahat. Pare-pareho daw silang abala sa maliit na negosyo nila. Mabuti pa sila. May naipundar na mga ari-arian. Pasensya ka na anak ha. Naubos ang mga ari-arian na naman ako sa mga lolo't lola mo dahil sa pagkakasakit ng tatay nyo. Naku, Nay. Hindi naman po ako nagsisisi na napunta lang halos kay Itay ang pera natin. Naiintindihan naman kita. Di bale, yung ibinibigay ng Tio Norberto mo, sisikapin ko na makapagtabi kahit papano para balang araw makapagnegosyo tayo. Iniisip ko rin po kasi nagkakaedad na rin kayo. Kailangan po meron kayong inaasahan din. Naiisip ko rin nga yun. Tsaka malapit na rin magkolehiyo ang bunso mong kapatid. Ayoko namang ipaako sa inyo ng kuya mo ang pagpapaaral kay Tope. Wala namang pong kaso yun sa amin ni Kuya. Alam ko naman yun. Pero ako na ang bahala sa kapatid ninyo. Ako ang may obligasyon sa kanya. Maayos naman ang pagpapadala ni Tio Norberto kay inay nung umpisa. Ang ipinagtataka lang ng inay, kung bakit habang tumatagal, ay paliit na ng paliit ang pinapadala nito. Minsan tumawag siya dito para mangamusta. Ang sabi nito mahina daw ang negosyo ng pamilya. Baka nga raw ibenta na ang ilang paupahan para maipambayad sa mga naging utang. Dagdag pa ng tsuhin ko nung kausap niya ang inay, nagawa daw nitong mangutang para maisalba ang ibang negosyo ng pamilya. Ngunit nabigo daw ito. Ayos lang po ba kayo? Si Tio Norberto po ba ang kausap nyo? Oo. Siya nga ang kausap ko. Meron po bang problema? Ba't parang natitigilan kayo dyan? Wala naman. Hindi ko lang kasi maiwasan na makonsensya dahil ang kuya na ang umako sa responsibilidad sa negosyo ng pamilya. Tapos ako, heto, naghihintay lang lagi ng padala. Hindi po ba dati nag-alok kayo na tutulong kayo sa pagpapatakbo ng negosyo nyo? Siya naman po tong tumanggi. Naiintindihan ko naman siya. Ano nga bang alam ko sa negosyo namin? Hindi ko nga naranasan man lang ang magtrabaho. Bakit hindi nyo po dalawin ng mga kapatid nyo? Kahit wala po kayong maitulong madamayin nyo man lang ang mga kapatid nyo sa ibang paraan. Naisip ko nga yan Inaalala ko lang ang kapatid mo. Sinong mag-aasikaso sa kanya? Huwag nyo na pong alalahanin si Tope. Ako na pong bahala sa kanya. Sa gabi naman po nandito na ako. Sa hapon naman po pag uwi niya, pwede naman po siya kay Chang muna habang hinihintay niya kami ni Kuya. Kung gayon gagayak na ako. Para sa linggo makabiyahe na ako. Kitang-kita kay inay ang saya. Na sa wakas ay makikita na rin niya muli ang mga kapatid. Alam ko naman kasing nasasabik na rin siyang makita at makasama sila. Dangan nga lang ay hindi siya basta makaalis dito sa amin. 2 araw bago umalis ang inay, nabilhan ko na rin siya ng tiket niya sa barko. Ako na rin ang bumili ng mga ipapasalubong niya sa mga kapatid niya at mga pamangkin. Wala ka na bang nakalimutan, Nay? Wala na siguro. Ba't ba parang ikaw pa yung excited sa pag-alis ko? Alam ko po kasi na namimiss yun ng mga kapatid nyo. Sa inyo pong magkakapatid, kayo lang napalayo. Oo nga. Nagplano naman kami ng tatay nyo na lumuwas noon. Ang kaso nga, inabot na rin ang pagkakasakit niya. Kapag nandun na po kayo, magpakasaya lang po kayo kasama ng mga kapatid nyo. Huwag nyo na kaming alalahanin dito. Pwede bang hindi ko kayo isipin?
Siyempre, lagi ko kayo maaalala. Tsak po na magugulat sila sa pagdating nyo. Siya nga pala, Nay. Saan pala kayo tutuloy? Di sa lumang bahay namin. Sa pagkakaalam ko, nandun pa rin ang katiwala namin. Ay, namimiss ko na ang bahay na yon. Kung saan kami lumaki at nagkaisip na magkakapatid. Sa wakas, makakauwi na rin ako pagkatapos ng mahabang panahon. Pagsapit ng araw ng linggo, hinatid namin ng mga kapatid ko ang inay sa pier. Hanggat hindi umaalis ang barkong sinasakyan niya, hindi kami umuwi na magkakapatid. Ang inay naman, kahit batid na nakakapagod ng kanya magiging biyahe, mula nang umandar ang barko, hindi na mapalis-palis ang pagkakangiti niya sa kanyang labi. Matapos ang mahigit isang araw na biyahe sa barko, pagkababa naman, kailangan naman niya magtungo sa terminal ng bus kung saan sasakay pa uwi naman ng Cavite. Nakakapagod man ang mahabang biyahe, wala namang pagsidlan ng nararamdamang saya ng inay nang makita muli ang bahay nila. Ngunit ganun na lang ang gulat niya nang makita na may ibang tao nang nakatira doon. Isang naka-uniforme na babaeng lumabas ng gate, kaya naman tinanong niya ito. Mawalang galang na po sa inyo. Itatanong ko lang po kung sino yung pamilya na nakatira dito. Hindi ko po kasi sila nakikilala eh. Sila po yung nakabili ng bahay na to. Baka po yung kilala nyo yung dating may-ari ng bahay. Mga magulang ko po kasi ang dating may-ari ng bahay nito. Ganun po ba? Pasensya na po kayo. Wala na po ako maibibigay na detalye. Kasambahay lang po kasi ako dito eh. Kung gusto ninyo, kausapin niyo ang mga amo ko. Mababait naman po sila. Sige, kung maaari sana. Malayo pa kasi ang pinanggalingan ko eh. Sige, tatawagin ko lang po sila. Hintayin niyo po ako dito. Hindi naman nagtagal ay lumabas ang mag-asawa. Mukhang mabait ang mga to. At halos hindi rin nalalayo ang edad kay inay. Kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa sa pagtatanong. Nasagot naman ang ilan sa kanyang mga katanungan. Nang malaman ng lahat, para siyang tatakasan ng ulirat. Bahagya pang bumuway ang tayo niya. Mabuti na lamang agad siyang nakakapit sa gate. Bumakas naman ang pag-aalala sa mukha ng mag-asawa. Inalok pa siya ng mga to na pwede siyang tumigil sa bahay na yun. Pero tumanggi ang inay. Sinabi na lang niya na meron siyang kapatid na maaaring uwian. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin ang inay sa kanila. Tumuloy siya sa bahay ng sinusundan na kapatid. Kabisado pa naman niya ang pagpunta sa bahay ng mga to. Nagulat pa ang Tiyo Lucas na mapagbuksan ng gate ang inay. Mabuti naman natatandaan mo pa ang bahay ko. Kahit isang beses ka parang nakapunta rito. Madali lang naman tuntunin ang bahay mo. Kumusta na kayo ng pamilya mo? Sa awa ng Diyos, nakatapos na lahat ng mga anak ko sa pag-aaral. Malusog naman kami mag-asawa at walang iniindang sakit kahit rayuma. Mabuti naman kung ganon. Hindi katulad ng asawa ko na maagang kinuha sa amin. Pasensya ka na nga pala ha. Hindi na kami nakapunta sa burol ng asawa mo. Nahuli na kasi ang balita sa amin eh. Naiintindihan ko na masyadong malayo ang Iloilo. Nabanggit ko naman lahat kay Kuya Norberto. Sinabi naman niya sa amin nung nailibing ng asawa mo. Nakalimutan daw niyang banggitin sa kaabalan sa negosyo. Galing nga pala ako sa dati nating bahay. Iba na pala ang nakatira doon? Matagal na namin itong gustong sabihin sa'yo. Kaya lang binalaan kami ni Kuya Norberto na huwag ipapaalam sa'yo. Bakit kailangan niyang ibenta ang bahay ng mga magulang natin? Diba? Dapat tayong lahat na magdedesisyon sa bagay na yun. Sa tagal mong nawala, ang dami mo nang hindi alam. Pasensya ka na kung hindi namin masabi-sabi sa'yo. Pare-pareho kasi kaming takot kay Kuya eh. Marami pa ba akong dapat malaman? Oo, kagaya ng mga negosyo na hawak ni Kuya. Ayon sa kanya, nalugi na ang mga yon. Kaya kinailangang ipasara at ibenta. Nasaan na kung ganoon yung pinagbentahan? Kinailangan daw ibayad sa mga natirang utang.
Hindi niyo man lang ba tinulungan si Kuya Norberto sa pagpapatakbo sa mga negosyong naiwan ng mga magulang natin? Ang totoo niyan, ilang beses kami nagtangkang tulungan siya. Pero lagi niyang sinasabi na kaya naman daw niya at hindi niya kailangan ng tulong. Kaya pala dumalang na siyang magpadala sa akin. At hindi na ganun kalaki. May problema na pala siya sa negosyo. Ang mabuti pa, huwag lang muna natin pag-usapan yan. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka sa mahabang biyahe. Nakakaramdam naman talaga ng pagod at panghihina ang inay. Kaya hindi na niya tinanggihan ang inaalok ng kapatid na magpahinga muna sa isang bakanting silid sa bahay na yun. Pagkatapos maiayos ang mga gamit, nahiga na siya sa kamang naroon. Sa ilang sandaling pagtitig ng inay sa kisame, maya-maya lang nakatulog na rin siya. Nagising lang ang inay sa mahihinang katok sa pinto. Pupungas-pungas pa siyang bumangon. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaidlip. Ang nakangiting hipag niya ang napagbuksan niya. Nakahanda na raw ang hapunan. Sumabay na siya sa pagpunta sa kusina. Naabutan niya ron ng 3 kong pinsan na nagmano pa pagkakita kay inay. Mga binata ng mga anak mo, kuya. At katatangkad pa. Nagmukha tuloy akong unano. Nagmana sa pamilya ng asawa ko. Pasensya na nga pala. Napahaba ang tulog ko. Nako, huwag mong isipin yun. Kung hindi nga nag-aalala si Susie na hindi ka pa kumakain ng hapunan, baka hayala lang kita makatulog. Gaya ng nakasanayan nila nung mga bata pa sila. Itinuro din pala ng Tiyo Lucas ang pagdarasal bago kumain sa mga anak. Natutuwa naman ang inay ko. Dahil yun din na nakaugalian namin sa bahay. Habang naghahapunan, panaka-naka pa sila nagkukwentuhan. Sumasagot naman daw ang 3 kong pinsan tuwing tinatanong ng inay noon. Pero halata sa kanila ang pagiging mahiyain. Pagkatapos ng hapunan, ang nanay ko na nagpresenta na maghugas ng pinagkainan. Tumulong pa rin naman si Tia Susie sa kanya. Habang nagliligpit nga, panay daw ang kwentuhan nila. Para bang hindi lumipas ang maraming taon. Ganun pa din daw kabait makitungo ang asawa ni Tiyo Lucas. Hindi ka ba pinapapak ng lamok dito? Aha? Ikaw pala, kuya. Hindi naman. Mahangin kasi kaya siguro walang lamok. Kumusta na pala mga anak mo? Hindi ba kayo nahihirapan doon? Balita ko, liblib na baryo ang tinitirhan nyo doon. Maayos naman kami ng mga bata doon. Tsaka hindi kami pinababayaan ng pamilya ng asawa ko doon. Kahit wala na si Antonio. Mabuti naman kung ganun. Kung magtatagal ka, pwede ka dito sa amin hanggang gusto mo. Salamat kuya sa mainit na pagtanggap niyo sa akin sa bahay na to. Kapatid kita. Natural lang na kupkupin kita. Lalo't wala na ang bahay ng mga magulang natin. Sina Kuya Erwin kaya at Ate Sonia, kumusta kaya sila? Maayos naman ang lagay nila. Pakiwari ko ba mayroon ka pang hindi sinasabi sa akin? Tama ba? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin at saan magsisimula. Umpisahan mo sa pagkabenta ng bahay natin. Walang may gusto na maibenta ang bahay na yon. Alam naman kasi natin na hindi nakapag-iwan ng huling habili ng mga magulang natin. Dahil doon inari ni kuya ang bahay na yon. Hindi niya kami pinartiyan sa pinagbentahan. Katwiran niya ipinabayad sa utang. Pero hindi kami naniniwala. Baka naman totoo na ipinambayad sa mga utang. Naging ganit na sa pera ang kapatid natin. Sinolo niya na ang pera ng mga magulang natin na dapat lahat tayo nakikinabang. Ano? Totoo ba yan? Yung mga negosyo na sinasabi niyang nalugi, totoo kaya? Wala kaming sapat na ebidensya pero alam kong hindi totoong nalulugi na ang mga yon. Kakausapin ko ang kuya. Kailangang malinawan tayong lahat. Hindi maaaring wala tayong makuhang pera sa mga ari-arian ng mga magulang natin. Sasamahan kita, bukas na bukas din. Nang gabing yun puno ng alalahanin ng inay. Hindi siya agad makatulog. Punong-puno ng pangamba ang dibdib niya sa paghaharap nila ng kapatid niya. Kinabukasan kahit kulang sa tulog, maagang bumangon ang inay para tumulong sa kanyang hipag. Naging tamilmil din siya sa pagkain ng almusal. Pagkatapos nilang kumain,
Gumayak na sila magkapatid para puntahan ang bahay ni Tio Norberto. Sa pagpasok pa lang na subdivision, mahihinuha na agad na hindi birong tumira sa ganong lugar. Medyo dulo na ang bahay na kanilang pinuntahan. Sa labas pa lang ng malaking mansyon, makikita na ang karangyaan ng paligid. Dito na ba nakatira ang Kuya Norberto? Oo, matagal na. Ito rin ang unang beses na nakapunta ako rito. Kita mo naman, kinailangan pa tayong hinga ng ID para lang payagan makapasok. Daig pa ang hari ng kapatid natin na kailangan protektahan. Ay, huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Gusto ko na siyang makausap. Ako din naman. Lumapit na tayo sa gate. Makailang beses pa muna silang nag-doorbell bago may lumapit na naka-uniformeng babae. Agad silang nagpakilala. Mapanuring tingin naman ang ibinigay nito sa kanila. Tila pinagdududahan ang kanilang pagkatao. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Mga kapatid kami ni Kuya Norberto. Sabihin mo sa kanya na harapin niya kami at gusto namin siyang kausapin. Huminahon ka ng Miranda. Hindi mo kailangang mainis sa babae. Paano? Kasambahay lang naman siya dito kung tignan tayo. Daig pa nating namamalimos. Miss, pwede mo bang sabihin sa kapatid namin na nandito kami? Gusto lang namin siya makausap. Wala naman imik ang babae na tumalikod sa kanila. Napapabuga naman ng hangin ng Tio Lucas. Ang inay naman, salubong ang mga kilay na nakasunod ng tingin sa papalayong kasambahay. Hindi pa talaga tayo pinapasok. Ganun ba kahigpit dito? Baka utos ni Kuya Norberto na wag basta-basta magpapasok ng tao rito. Huwag ka na mainis sa kasambahay. Sumusunod lang naman siya sa utos ng amo niya eh. Yung tingin niya kasi ang nakakainis eh. Alam mong malaki ang respeto ko sa mga kasambahay. Dahil pinalaki tayo ng mga magulang natin na dapat silang ituring na kapamilya. Pero ang isang yon, akala mo kung sinong makatingin. Huwag mo nang idamay ang kasambahay sa init ng ulo mo. Ay, pasensya na. Kagabi pa kasi ako hindi mapalagay. Tinapik pa ni Tio Lucas sa balikat ng inay. Para kumalma lamang siya. May ilang minuto rin sila naghintay sa labas ng gate. Nakakaramdam na sila ng pagkainip nang bumalik ang kasambahay. Walang imik na binuksan nito ang gate at saka sila pinapasok. Iginiya sila nito sa gilid ng bahay. Nagtataka man hindi na lang sila umimik. Papunta daw sa likod ng bahay ang daan na yun. Doon ay naghihintay na ang Tio Norberto. Nakapamewang pa daw ito habang hinihintay sila. Nang magkaharap, saka naman umalis ang kasambahay. Kuya Norberto. Ikaw na ba yan, Miranda? Ang laki ng pinagbago mo ah. Parang tumanda ka kagad. Malaki rin naman ang ipinagbago mo. Hindi ako makapaniwala na dito sa malaking mansyon na to, ikaw nakatira. Nasaan ang bahay na una mong naipundar? Matagal ko nang ipinagbili yun ah. Kumusta ka na bro? Sa iba tumutuloy ang kapatid natin? Kaya siguro magkasama kayo. Dumiretso si Miranda sa dati nating bahay. Doon niya nalaman na ibinenta mo na ang bahay ng mga magulang natin. Siguro naman ipiniliwanag na sa'yo ni Lucas kung bakit ko yung binenta. Nabanggit nga ng kuya. May gusto lang din akong linawin. Siya nga pala, hindi mo ba kami iimbitahan na maupo muna? Matagal-tagal kasi ang magiging usapan natin. Oo nga pala, pasensya na kayo. Dito tayo maupo. Magpapadala rin ako ng merienda nyo. Sandaling iniwan sila ni Tio Norberto para utusan ng kasambahay na magdala ng merienda nila. Ilang sandali pa, lumabas na rin ang tiyuhin ko. Naupo siya sa katapat na upuan ng inay. Ano bang gusto mong linawin, bunso? Marami. Una na doon kung bakit kailangan mong ibenta ang bahay ng mga magulang natin na hindi ipinapaalam sa amin. Wala kasi akong pagpipilian eh. Umaasa ako na baka maisalba ko pa ang ibang negosyo ng pamilya. Sana, kahit sa iba na lang nating kapatid, sinabi mo ang plano mo. Bakit kailangan ko pang ipaalam sa inyong desisyon ko? Baka nakakalimutan nyo. Ako ang panganay. Karapatan ko na magdesisyon nang hindi na kailangan ipaalam sa inyo. May karapatan din kami sa bahay na yon. At sa iba pang ari-arian na naiwan ng mga magulang natin. Saka? Bakit?
May katibayan ba kayo na may karapatan kayo sa ari-arian na yon? Wala ngang naiwan na last will and testament ang mga magulang natin. Kaya bilang panganay, ako ang mas higit na may karapatan sa mga ari-arian na yon. Sabihin mo nga ang totoo, kuya. Talaga bang nalugi ang mga negosyo ng pamilya? Imposible na wala man lang natira kahit kaunti. Wala na ang mga negosyo ng pamilya. Pinilit ko yung isalba sa loob ng ilang taon. Pero wala talaga. Ba't hindi mo kagad sinabi sa amin? Sana nakagawa kami ng paraan. Ano magagawa nyo? Ha? Ang alam nyo lang, isahod ang mga palad nyo. Tuwing ibinibigay ko ang kaparte nyo sa negosyo, na ako naman nagpapakahirap. Bakit kasi hindi mo maipaliwanag kung paano nalugi? Ano nga magagawa mo, ha? Ikaw na mahina ang loob kahit noon pa? Hindi mo kailangang insultuhin si Kuya Lucas. Gusto lang naming malinawan sa kung anong nangyari. Paulit-ulit na lang kayo eh. Ang sabi ko nga nalugi. Nasaan ang katibayan sa mga sinasabi mo, kuya? Pinagdududahan nyo ba ako, ha? Pinag-iisipan nyo ng hindi maganda? Samantalang ako nagpakahirap sa mga negosyo natin, habang kayo nagpapasarap sa buhay. Lalo ka na, Miranda. Alam mong hindi totoo yan. Ilang taong may sakit ang asawa ko. Pilit kong pinagkakasya ang pinadadala mo sa akin. Hanggang ngayon nga, baon pa rin ako sa utang. Dapat nga magpasalamat ka pa eh. Kahit wala kang ginagawa, merong nagbibigay sa'yo. Hindi ko kailangan magpasalamat. May karapatan din ako sa mga negosyong hawak mo. Puro kayo karapatan. Pero ni isa sa inyo walang naitulong. Mabuti na nga rin siguro na nagsara na lahat ng mga naiwang negosyo ng mga magulang natin. Kesa naman pag-away-awayan pa natin. Makikipag-away talaga kami hanggat hindi mo inilalabas ang katibayan. Katibayan ba ka mo? Sige, maglalabas ako. Maghintay lang kayo at ipapadala ko sa inyo lahat. Marami pa sanang gustong malaman ng inay at Tio Lucas. Kaya lang tinalikuran na sila nun ni Tio Norberto. Halata di umano ang pag-iwas nito sa kanila. Kaya lalong kinutuban ng inay na meron itinatago sa kanila ang kapatid nila. Bago umuwi, dinalaw muna ng inay at Tio Lucas ang dalawa pa nilang kapatid. Sa iisang barangay lamang nakatira ang mga yon. Napansin agad ng inay ang payak na pamumuhay ng mga to. Kumpara sa mansyon na tinitirhan ng kanilang kuya Norberto. Pagka-uwi, hindi maiwasan ng inay na mapaiyak na lamang. Walang magagawa ang pagluha mo. Paanong nagitiis ni kuya ang mga kapatid natin? Samantala siya nakatira sa malaking bahay na yon at napapalibutan ng mga kasambahay. Sa totoo lang, ilang beses na nilang kinausap si kuya. Ilang beses na nilang kinausap si kuya sa opisina nito. Pero walang nangyari. Pinagbantaan pa sila na oras na bumalik doon, ipadadampot na sila sa pulis. Ganun na ba kalaki ang pinagbago niya? Iba nagagawa ng pera sa tao. Hahayaan na lang ba natin? Wala man lang ba tayong gagawin? May palagay kami na hindi naman totoo na nalugi ang mga negosyo natin. Napag-alaman kasi namin na may mga lupa pa siyang binili. Tsaka, paano masasabi na nalulugi na siya? Saan galing ang perang pinapagawa niya sa mansyon? Yun din ang ipinagtataka ko. Maghintay pa tayo. Kung hindi niya maipakita ang katibayan na nalugi nga ang mga negosyo na hawak niya, magsasampa tayo ng kaso sa kanya. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Mahabang proseso din yan. Saan tayo kukuha ng pambayad sa abogado kung sakali? Tuso ang kapatid nating yun. Bago pa tayo kumilos, tsak nakagawa na siya ng paraan. Tuluyan na napaiyak ang inay nung mga panahon na yun. Dahil sa kawalan ng pag-asa. Naghintay pa sila ng 3 araw. Pero walang ipinadala na kahit ano ang Tio Norberto. Kaya naman napilitan sila magkapatid na puntahan muli ang Tio Norberto. Ngunit pagdating doon, sabi ng kasambahay wala ang pamilya at nasa ibang bansa. Paano niya na-attempt na magbakasyon habang naghihirap ang mga kapatid niya? Wala na tayong magagawa, Miranda. Ipagdasal na lang natin ang mga ginawa niya. Madaling sabihin yan sa'yo, kuya. Dahil wala ka nang iniintindi. Pero paano ang Kuya Erwin? Nakita mo naman ang kalagayan niya. May sakit ang anak niyang bunso. Hindi makapagpa-opera dahil walang pera. Si Ate Sonia, nagtiyatsaga sa pagtitinda ng gulay sa palengke.
Dahil imbis na mayroon sana siyang sariling negosyo o pera, wala siyang magamit na puhunan. Sa tingin mo kaya hindi ako nasasaktan sa mga nangyayari sa mga kapatid natin? Ayaw na lang kasi nila ng gulo. Kaya mas pinili na lang nilang manahimik. Ipaglalaban ko kung ano ang para sa atin. Hindi maaaring siya lang ang makikinabang sa lahat ng pinaghirapan ng mga magulang natin. Nagtagal pa ng 1 buwan ang inay sa Cavite noon. Makailang beses siyang bumalik sa bahay ng kapatid niya. Hanggang matsyempohan niya na naroon ito. Sa muli nilang paghaharap, naging mainit ang kanilang pagtatalo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binibigay sa akin ang parte ko at ng mga kapatid natin. Sino ka para utusan ako, ha? Kung meron mang may karapatan sa lahat ng ari-arian ng mga magulang natin, ako lang dapat. Ako ang kasama ni na Papa noon para maiangat ang mga negosyo na pinundar niya. Samantalang kayo, walang ginawa noon kundi ang magsaya kasama mga barkada niyo. Wala kang karapatan na sumbatan kami! Pwes umalis ka na. Wala kang makukuha sa akin kahit isang kusing. Ubus na ang pera mo sa akin. Naibigay ko na lahat sa'yo noon pa. Maawa ka naman sa amin, kuya. Lalo na kina Ate Sonia at Kuya Erwin. Alam mo naman siguro ang pinagdadaanan ng pamilya nila. Wala akong pakialam sa nangyayari sa kanilang kamalasan. Talaga bang binago ka na ng pera? Ha? Ganyan ka na ba? Kaganid, kuya? Na kahit maghirap kami ng mga kapatid mo, ayos lang, basta ikaw nasa maayos na kalagayan? Naaawa ka sa kanila? E di ikaw ang tumulong sa kanila. Wala akong magagawa para matulungan sila. Ang sama mo! Anong klase kang kapatid? Wala kang kwenta! Siguro naman nasagot ko na ang lahat ng gusto mong malaman. Makakaalis ka na. Huwag ka na muling babalik dito. Kuya, teka lang naman. Mag-usap pa tayo. Huwag mo muna akong talikuran. Kuya! Parang wala raw narinig nun si Tio Norberto sa pagmamakaawa ng inay. Sa kabila ng pagtataboy sa kanya, makailang ulit pa siyang nagpunta at nagmakaawa. Hanggang nung huling pagpunta niya, ipinadampot na siya nito sa mga pulis. Dahil mababaw lang ang kaso ng inay, agad naman siyang napalaya. Hindi naman sa pinagtatabuyan kita. Pero sa tingin ko, mas makakabuti kung umuwi ka na lang sa inyo. Natatakot kasi ako sa pwedeng gawin sa'yo ni Kuya Norberto eh. Halimaw na ang kapatid nating yon. Pinaglalaban ko lang naman ang sa tingin kong tama. Meron pa naman akong naitatabi na pera dito. Nag-usap na kami ni Susie. Pumayag siya na ibigay na lamang namin yun sa'yo. Gamitin mo ang pera na yon para makapagbagong buhay kayo ng mga anak mo. Ako na rin ang bahala kina Ate Sonia at Kuya Erwin. Napakabait mo talaga, Kuya Lucas. Samantalang ng mga bata pa tayo. Ikaw ang pinakapilyo sa ating magkakapatid. Naaalala ko pa kung paano mo gawa ng kapilyuhan ng mga kasambahay natin noon. Naaalala mo pa pala ang bagay na yon. Alam mo ba, minsan kapag naiisip ko ang kalagayan natin ngayon, para mas gusto ko na lang na bumalik sa pagkabata ulit. Oo nga, kahit madalas mo akong paiyakin noon. Tapos si Kuya Norberto ang lagi kong tagapagtanggol. Ngayon, siya na ang nangaapi sa atin. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na balang araw hihipuin siya ng Panginoon para magbago. Sana nga, Kuya. Paano yan? Sa makalawa, babalik na ako ng Iloilo. Sana, ikaw naman ang dumalaw sa akin doon. Dadalawin kita ron kasama ang pamilya ko. Tsak na magugustuhan niyo doon ni Ate Susie. Tahimik at sariwa ang hangin. Yayayain ko rin sina Ate Sonia at Kuya Erwin na dalawin ka sa inyo. Aasahan ko, Kuya, ang pagdalaw niyo sa akin, ha? Mahigpit pa nun niyakap ni Tio Lucas ang inay. Naging madamdamin ng kanilang paghihiwalay. Dahil batid nila na matatagalan pa muli bago sila magkita. Dumating ang araw ng pag-uwi ng inay sa amin. Hinatid pa siya ng mag-asawa sa May Pierre. Kakaibang lungkot ang nararamdaman nila pareho ng mga sandaling yon. Hindi rin daw maipaliwanag nun ng inay kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya. Parang gusto niyang humagulgol ng iyak. Niyakap na lang daw niya ng mahigpit ang mag-asawa.
bago nagmamadaling tumalikod. Dahil hindi naman nagpasabi ang inay na uuwi na siya ng ganung araw. Nagulat ako nang bigla siyang dumating sa bahay namin. Bakit hindi po kayo nagsabi na uwi kayo? Di sana nasundo ka namin. Ayoko na kasing makaabala pa. Tsaka kaya ko naman umuwi mag-isa. Kamusta po ang pagkikita niyo ng mga kapatid niyo? Tsak na hindi na kayo gustong pakawalan. Nagtagal kasi kayo dun eh. Ay, saka mo na ako usisain. Ayusin mo muna yung mga pasalubong ko sa bag. Magpapahinga muna ako, ha? Hindi kasi ako masyadong nakatulog sa barko. Sige po, Nay. Pahinga po muna kayo. Nang pumasok ang inay sa kwarto namin, inayos ko na ang dala niyang bagahe at maging ang mga dala niyang pasalubong. Nang silipin ko siya sa may kwarto, nakita kong mahimbing na nga siyang natutulog. Lumabas muna ako ng bahay para puntahan si Lola Pina, ang nanay ng namayapa kong ama. Malapit lang naman ang bahay ng lola ko. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam niya. Dinala ko na rin ng ilang pasalubong galing kay inay. Naabutan ko ang lola ko na nakaupo sa katre at nakatingin sa kawalan. Lola, Ikaw pala, Apo. Dumating na pala ang nanay mo. opo, Galing ba sa kanya yan? opo la. Pasalubong niya po para sa inyo. Halika dito sa tabi ko. Maayos na po ba ang pakiramdam niyo? Sa tingin ko, Apo, ilang araw na lang ang itatagal ko. Huwag niyo pong sabihin yan, Lola. Malakas pa naman kayo ah. Akala mo lang yon, Iha. Pero sa totoo lang, marami nang nararamdaman ang katawan ko. Alam ko sinisingil na ako sa mga nagawa ko noon. Lola, ayoko pa po kayong mawala. Huwag niyo po muna kaming iwan. Hindi ako tuluyang mawawala sa inyo. Nandyan lang ako sa puso mo, Apo. Kahit saan man ako magpunta, lagi pa rin kitang gagabayan. Mas gusto ko na nakikita kayo na nandyan lang, Lola. Naaalala mo pa ba ang lagi kong sinasabi sa iyo? Lahat tayo ay may hangganan sa mundong ito. Tapos na ang misyon ko. Matagumpay ko nang naipasa sa iyo ang tanging pamana ko sa iyo. Tandaan mo lang ang mga habilin ko. Gamitin mo lang sa kabutihan. Dahil oras na gamitin mo sa masama, babalik ito sa iyo. Opo, Lola. Alam ko naman po yan. Samahan mo ko maglakad-lakad sa labas. Gusto kong makita ang paligid sa huling sandali. Kahit gusto ko nang bumulalas ng iyak, pinigilan ko pa rin. Huminga muna ako ng malalim bago inalalayan palabas ang lola ko. Nakarating kami sa maliit niyang garden kung saan nakatanim ang iba't ibang uri ng orchid. Pinaupo ko muna siya sa upuang naroon habang pinagmamasdan niya ang mga alagang orchid. Pangalagaan mo ang mga alaga kong halaman, Martina. Sa'yo ko din to iiwan. Sa lahat ng mga apo ko, ikaw lang ang nagmana sa pagkahilig ko sa mga halaman. Opo, Lola Pina. Mabuti po pumasok na tayo sa loob ng bahay. Lumalamig na po kasi eh. Tumangulang naman si Lola Pina nang hindi tumitingin sa akin. Nang maihatid ko siya sa kwarto niya, dumating naman si Tia Elsa, ang isa sa mga anak ni Lola. Biyuda ito at may 5 anak. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak niya. Kaya siya na lang ang nagpresenta na samahan ng Lola. Makalipas ang 1 linggo, nakita na lang ng tiyang na wala ng buhay ang lola ko habang natutulog. Sa aming mga magpipinsan, ako ang mas labis na naapektuhan sa pagkawala ng lola namin. Ako lang kasi ang bukod tanging malapit kay Lola Pina mula pa noon. Pinangingilagan kasi siya ng mga pinsan ko dahil sa pagiging masungit niya. Kahit may 1 buwan na ang nakakalipas, sariwa pa rin sa puso ko ang kirot sa pagkawala ni Lola Pina. Alam mo, kapag nakikita ka ng Lola Pina mo ng ganyan, malulungkot yon. Hindi ko lang po kasi maiwasan.
Parang ang iksi kasi ng panahon na nagkasama kami ng lola. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya mahalin at pangalagaan natin ang mga itinuturing nating mahalaga sa atin. Kaya nga po nung nagpapaalam na si Lola Pina, hanggat maaari gusto ko lang nasa tabi lang niya ako palagi. Kahit ba kailan, hindi ka natakot sa lola mo? Kilala kasi siya sa pagiging masungit. Kita mo naman, kahit ako ilag sa kanya. Para po sa akin, siya ang pinakamabait na lola. Sana nandito pa rin siya at kasama natin. Saan man siya naroroon, tiyak na ginagabayan ka niya. Nasabi nga po niya yan. Namimiss ko na ang lola. Naiintindihan kita, anak. Pwede mo naman siya laging dalawin sa puntod niya. Para maibsan ang pangungulila ko kay Lola. Tuwing wala akong pasok sa trabaho, madalas akong nasa garden niya. Pakiramdam ko kapag naroon ako kasama ko pa rin si Lola Pina. Dahil sa kaabalahan ko sa pag-aalala ko sa lola ko, hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Sinulyapan ko muna ang mga halaman na alaga ng lola bago ko umuwi. Malayo pa lang natanaw ko na si Tia Elsa. Hindi na niya ako napansin dahil sa ibang direksyon siya nagtungo. Hindi ko maiwasan na mapakunot ng noo kung bakit siya naroon sa bahay namin. Mula nang mamatay ang lola, bumalik na rin siya sa mismong bahay nila. Nay, Oh, nandyan ka na pala. Galing dito ang Tia Elsa mo. Sabi ko nga nasa bahay ka ng lola mo. nakita ko nga po siya. Ano pong sadya niya? May ilan lang siyang tinanong sa akin tungkol sa'yo. Sabi ko naman, huwag mag-alala dahil hindi yun mangyayari. Ano pong tinanong niya tungkol sa akin? Sana dumirekta na lang siya sa akin. Eh sana nga. Kaso, hindi ka inabutan dito sa bahay. Tinatanong niya kasi kung mayroon daw bang iniwan sa'yo ang lola mo, maliban sa pagbibilin sa mga halaman nito. Ano naman pong iiwan sa akin ni Lola? Payak lang naman ang pamumuhay nito eh. Hindi naman daw material na bagay ang tinutukoy niya. Ewan ko ba? Ayaw naman niya kasi akong direktahin kung ano yun. Basta sabi ko, wala ka kakong nababanggit sa akin. Kakausapin ko na lang po kapag nakita ko siya. Mabuti pa nga, ayoko naman kasi na pagmulan niya ng hindi magandang samahan natin dito. Lalo't wala ng tatay mo. Kinabukasan pinuntahan ko ang Tia Elsa. Sinagot ko lang ang mga tanong niya sa akin. Dahil kalmado akong sumagot, sa tingin ko na paniwala ko naman siya. Dagdag pa nito ayaw niya akong mapahamak at ang ibang tao. Nauunawaan ko naman ang tiyahin ko. Pero mas gusto kong sundin ang bilin sa akin ng lola. At isa pa, hindi ko naman yun gagamitin sa masama. Nais ko lamang yung ituring na yaman na mana ko kay Lola Pina. O, kumusta ang pag-uusap niyo ng tiyahin mo? Ayos lang naman po. May ilang bagay lang ako nilinaw sa kanya. Nag-aalala lang naman siya sa akin eh. Sabi ko, wala siyang dapat ipag-alala. Ganun ba? Pwede bang malaman kung anong napag-usapan ninyo? Tungkol lang po sa bahay ni Lola Pina. Sabi na nga be, tama ako nang iniisip. Baka akala niya, sa'yo ipinamana ang bahay at lupa ng matanda. Siyempre nga naman, apo ka lang. Kahit pa sabihin na paborito kang apo ng lola mo. Kaya nga po eh, mabuti na lang naliwanagan na siya. Oo nga pala, totoo ba ang sinabi ng kuya mo na hanggang ngayong linggo ka na lang daw sa trabaho mo? Totoo po yun ay. Kasi naman gusto ko ilipat ang ibang branch. Hindi ako pumayag. Ayoko kasing mapalayo sa inyo eh. Hindi ko pa kaya. Sa bagay nga, ikaw naman ang magdesisyon sa bagay na yan. Tsaka, unang trabaho mo pa naman yan. Makakahanap ka pa ng iba. May iba nga po pala ako, Nay. Mula kasi nung dumating kayo, hindi pa kayo nagkakwento tungkol sa mga nangyari sa pagdalaw nyo sa mga kapatid nyo sa Cavite. Ang totoo niyan, Iha, hindi maganda ang mga nangyari sa pagdalaw ko sa kanila. Pero mabuti na rin nakapunta ako dahil ang dami kong natuklasan. Ano naman po yun?
Matagal na palang nabenta ang bahay ng lola't lola ninyo. Wala na rin ang mga ari-arian na naiwan nila. Ho? Paano nangyari yun? Naging ganid ang kiwin mo sa pera. Kinamkam niya ang lahat at hindi na kami hinatian ng mga kapatid niya. Ang sama niya. Akala ko pa naman ni mabait siya dahil yun ang sabi niyo. Paano niya nagawa yun sa inyo? Pinadampot pa niya ako sa mga pulis. Dahil sa pangungulit ko sa kanya, inakusahan niya ako ng panggugulo. Mabuti na lang tinulungan ako ng Tio Lucas mo. Nagawa niya yun sa inyo? Oo, ang laki na ng ipinagbago niya. Ang nagagawa nga naman ng pera sa tao. Sana man lang isinaalang-alang niya ang pagiging magkapatid niyo. Pagdating sa pera, walang kapakapatid. Hayaan na lang natin ang lahat. Naniniwala naman ako sa karma. Hindi ako sumasang-ayon sa gusto mangyari ng inay. Dangan lamang ay wala rin ako magawa para matulungan siya. Matuli na lumipas ang panahon. Ang madalas nakausap ng inay ay si Tio Lucas. Minsan narinig kong pinag-uusapan nila ang kapatid nilang si Tio Norberto. Hayaan na lang natin ang kuya. Sabi mo nga, wala tayong laban sa kanya. Medyo gupit na rin kasi sina Kuya Erwin eh. Sinubukan nga nilang lumapit ulit, kaya lang hindi sila pinapasok sa loob. Para silang hayop na pinagtabo yan. Pasensya ka na kuya ha. Wala din akong maitulong kay Kuya Erwin. Alam mo naman, ang sitwasyon ko ngayon. Huwag ka mag-alala. Nauunawaan ka naman namin eh. Naikwento ko lang naman sa yung nangyayari dito. Basta kuya, kahit wala man akong maitulong, sabihan mo pa rin ako sa nangyayari dyan. Oo naman. Balita ko rin, nagbabalak mag-abroad ang mag-anak ni Kuya Norberto. Talaga? Magagawa pa nilang mag-abroad? Gayon nasa mahirap na sitwasyon ng iba niyang kapatid? Yun na nga eh. Kaya parang gusto na siyang itakwil na kapatid ni na Kuya Erwin at Ate Sonia. Kung hindi lang talaga masamang magtakwil, baka noon ko pa siya itinakwil na kapatid. Ang magagawa na lang natin, ipasa Diyos ang lahat. Matagal din nag-usap ang inay at ang Tio Lucas. Mula noon lagi ko na napapansin na tila laging malalim ang iniisip ng inay. Parati din siyang balisa at napapadalas ang pagpunta niya sa bayan. Tuwing tinatanong ko naman siya, lagi niyang sagot ay may dinadalaw siyang kaibigan. At nagtatanong na rin ng pwedeng applyan na trabaho. Hindi naman po sa minamaliit kong kakayanan niyo, Nay. Pero ano po bang alam niyo sa pagtatrabaho? Hindi po ba buong buhay niyo sa bahay lang kayo? Kahit nung hindi pa kayo magkakilala ng itay hindi kayo nakaranas magtrabaho dahil prinsesa kayo sa bahay niyo. Totoo naman, Iha. Kaya lang, naiinip kasi ako dito sa bahay. Tsaka, paubos na kasi yung naitatabi kong pera. Gusto ko na kahit papaano ay makatulong dito sa bahay. Hindi po ba sabi ng kuya siya nang bahala muna? Tsaka naghahanap naman po ako ng bagong trabaho eh. Gusto ko rin kasing magtrabaho. Wala na naman ang tatay ninyo eh. Sana, wag mo rin akong pigilan. Sige na nga po. Pero dapat po yung magaan lang Yung hindi kayo mahihirapan. Oo anak, salamat at naiintindihan mo ako. Nakahanap na muli ako ng trabaho. Hindi nga lang kalakihan ng sahod, pero ayos na rin yun. Ang inay naman ay patuloy sa paghahanap ng trabaho. Madalas pa rin siyang pumunta sa bayan. Hindi na rin ako nagtatanong pa dahil abala na rin ako. Wala ni isa sa aming magkakapatid na nakakapansin sa malaking pagbabago sa ina namin. Minsan pumunta ako ng bayan. Kalahating araw lang ang pasok ko noon dahil wala ang boss ko. Nagbilin siya na pwede nang isara muna ang shop. Habang naglalakad papuntang sakayan, nakita ko ang inay na naglalakad na tila wala sa sarili. Ilang beses ko kasi siyang tinawag pero hindi niya ako pinansin. Naisip ko na lang na sundan siya. Nagulat ako na sa ospital siya papunta. Sinundan ko siya hanggang sa loob pero hindi ko na siya nakita pa. May ilang minuto rin kasi bago ko siya nasundan para hamigin ang sarili ko. Nagpa siya ako na sa bahay na lang siya hintayin. Pagdating sa bahay,
Nagulat pa ang inay nang makita na naroon na ako. Kanina ka pa ba, Iha? Oo, Nay. Nakita ko po kayo sa bayan kanina. Pumasok po kayo sa ospital. Anong ginagawa niyo doon? Ha? Nakita mo pala ako. May sakit po ba kayo? Wala. May dinalaw lang akong kaibigan na ospital. Sigurado po ba kayo dyan? Oo naman. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Akala ko po may sakit na kayo. Naalala ko lang biglang itay. Kaya bigla akong kinabahan kanina. Alisin mo na yung pag-aalala mo. Wala akong sakit. Napanatag naman ako sa sinabing yun ng inay. Hindi na rin siya naghanap ng mapapasukan. Dahil nahihirapan na rin dahil sa edad niya. Araw yun ng linggo. Wala ang inay. Ako at bunso ko lang na kapatid ang naiwan sa bahay namin. Si kuya naman ay nagpunta sa kabilang barangay para dalawin ng nobya. Habang naglilinis ako ng kwarto, nakita ko ang napakaraming gamot sa drawer ng inay. Meron din dun mga reseta, envelope kung saan nakalagay ang x-ray niya, at resulta ng laboratory niya. Habang binabasa ko ang isang papel, ang pagkunot ng noo ko'y napalitan ng imbing pag-iyak. Gusto kong humagulgol ng iyak, pero inaalala ko ang kapatid ko. Tsak nang magtatanong ito. Nang mahamig ko ang sarili ko, ibinalik kong muli ang mga papel sa drawer. Nung dumating ang inay, pinilit kong maging kaswal sa harapan niya. Noon ko lang napansin ang pagbagsak na katawan niya. Madali rin siyang hingalin at nanlalalim ang mga mata. Marahil hirap siyang makatulog. Yun siguro ang dahilan kung bakit laging pumupunta to ng bayan para magpatingin sa ospital. Nay, pwede ba kitang makausap? Oo naman. Tungkol ba saan? Alam ko na po. Ha? Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Anong alam mo na? Na may malubha kayong sakit. Paano mo nalaman ang lahat? Nangialam ka ba sa gamit ko? Di ba sabi ko sa'yo ayokong nangingialam ka? Bakit kailangan niyo pong ilihim? Kung hindi ko pa nakita ang mga resulta niyo. Patawarin mo ako, anak. Ayaw ko lang kasi kayong mag-alala ng mga kapatid mo eh. Nay naman! Ano bang klaseng katwiran yan? Natural na mag-aalala kami sa'yo. Sasabihin ko rin naman sa inyo. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Kailan niyo sasabihin? Kapag malala na? Katulad ng itay na matagal na palang may iniindang sakit? Alam ko kasi ang trauma nyo nung magkasakit ang papa ninyo. Ayoko lang na masaktan na naman kayo eh. Kaya nag-iisip ako ng paraan kung paano gagaling. Kaya lang sinabihan ako ng doktor na wala nang lunas ang sakit ko. Hindi na madadaan sa pagpapa-opera ang sakit ko. Kumalat na kasi ang cancer sa buong sistema ko. Hindi yan totoo, Nay. Patawarin mo ako kung hindi ko naagapan ang sakit ko, ha? Hindi ko naman kasi alam. Akala ko, simpleng ubo lang at dala lang ng malamig na panahon kaya parang nananakit lagi ang likod ko. Hahanap po tayo ng paraan, Nay. Ilang doktor na ang tumingin sa akin. Ang gusto ko na lang ay makasama kayo ng mga kapatid mo. Yung mapagsilbihan ko kayo habang malakas pa ako. Marami akong gustong sabihin. Kaya lang napahagulgol na lamang ako. At sabay sugod ng yakap kay inay. Buong buhay ko nun lang ako nakaramdam ng takot. Na baka magising na lang ako. Wala na kaming ina. Nang araw ding yun ipinagtapat na rin ng inay sa dalawa kong kapatid ang sakit niya. Nung una napatulala na lang sila. Hanggang mapaiyak na lamang. Naging madamdamin ng gabing yun para sa amin. Dahil mahal ang gamot ng inay,
Napilitan na kaming lumapit sa lahat ng mga kamag-anak namin. Kahit hikaw sa buhay ang ilan, nagbigay pa rin sila ng kahit konting tulong. Dumating na rin sa oras na hindi na tumatalab ang mga gamot ng inay. Pinayuhan kami ng doktor na isailalim sa chemotherapy ang inay. Mahal yata yun, anak. Baka lalo tayong mabaon sa utang. Huwag niyo na pong isipin pang bagay na yun. Ang utang mababayaran natin. Mas mahalaga po na gumaling kayo. Pasensya na kayo, ha? Imbis na ako yung umaagapay sa inyo, ako pa yung nagiging pabigat sa inyo ng kuya mo. Nay, obligasyon po namin yun. Hindi dahil tumatano kami ng utang na loob, kundi dahil mahal namin kayo. Gusto pa po namin kayo makasama ng matagal. Napakaswerte ko talaga sa inyo. Kami rin naman po eh. Swerte sa inyo ng itay. Dahil halos 1 buwan nang nasa ospital ang inay, lumaki ang bill namin. Baon na rin kami sa utang. Maging ang kuya ko ay baon na ng utang sa mga katrabaho at sa mismong boss niya. Nagpadala na rin ng tulong si Tio Lucas, pero hindi pa rin naging sapat para sa mga gamot na kailangan bilhin. Kaya naman labag man sa loob ko, nagpasya ko na lumapit kay Tio Norberto para humingi ng tulong o di kaya'y kunin ang parte ng pera ng inay. Buo na ba talaga ang desisyon mo, anak? Baka kasi kung ano ang gawin niya sa'yo. Malay niyo naman magbago na siya kapag nalaman niyang may malubha kayong sakit. Maawa siya at ibigay ang parte niyo. Sana nga, anak. Pero huwag kang pupunta sa kanya ng mag-isa. Magpasama ka sa Tio Lucas mo. Yun naman po talaga ang plano ko. Habang wala pa po ko, si Bunso po munang bahala sa inyo. Huwag din po kayo mag-iisip ng kung ano-ano. Lahat po gagawin ko para madugtungan pa ang buhay niyo. Oo, anak. Pasensya na rin kayo, ha? Hindi ko naman gusto na pati kayo mahirapan eh. Lalo ang bunso ninyong kapatid. Napilitan tuloy tumigil sa pag-aaral para lang mabantayan ako dito sa ospital. Makakabalik pa naman po siya sa pag-aaral niya. Mas gusto din niya na nasa tabi niya kayo palagi. Pinatigil ko na ang inay sa pagsasalita. Nakikita ko kasi na naghahabol na naman siya sa paghinga niya. Pinagpahinga ko muna siya. Hinintay ko lang si kuya na manggagaling pa sa trabaho niya. Kailangan ko kasing umuwi muna para maihanda ang mga gamit ko. Maaga kasi kung luluwas bukas para pumunta sa Cavite. Kinabukasan nga bago pumunta ng Pierre, dumaan muna ako sa ospital para magpaalam kay inay. Nadatnan ko siyang natutulog. Hinalikan ko na lang siya sa pisngi. Ang kapatid kong bunso at si Tia Elsa ang nagbabantay sa kanya ng mga oras na yun. Minsan ang ibang kapatid ni tatay ang nandun para dalawin ang inay at bantayan. Mainit naman akong tinanggap ni Tio Lucas at ng pamilya niya nang dumating ako. Natutuwa naman at nakita ka na rin namin. Kasing ganda mong mama mo. Salamat po Tio Lucas at Tia Susie sa pagtanggap niyo sa akin sa bahay niyo. Wala yun. Bukas ang bahay namin sa inyo magkakapatid. Kumusta na pa ng mama mo? Kailangan po siya isailalim sa chemotherapy. Yun lang po ang paraan para humaba pa ang buhay niya. Pero kailangan ko po ng malaking halaga. Pasensya ka na, Iha. Kung wala kami masyadong naitutulong. Kayo nga po ang may malaking naitulong sa amin. Malaking bagay po yung buwan-buwan niyo kami napapadalhan. Kaya lang po sobrang mahal na talaga ng gamot na inay at labas-masok din po siya sa ospital. Ngayon po mag-iisang buwan na po siya sa ospital. Lagi namin siyang pinagdarasal na sana magkaroon ng himala na gumaling siya. Yun nga po ang kailangan ng mama. Isang himala galing sa langit. Pero sa nakikita ko po sa kanya, unti-unti na po siya nawawala ng pag-asa. Lalo't hirap na rin siya. Hindi ko na napigilang humagulgol sa harapan ng mag-asawa. Hinagod naman ng tiyahin ko ang likod ko. Gumaan naman ang pakiramdam ko sa senseridad na ipinapakita ng mag-asawa. Nung gabi nakilala ko ang mga pinsan ko. Naging kasundo ko agad sila. Sa kabila ng pinagdadaanan ko, kahit papano lumakas ang loob ko sa ipinapakita nilang pagmamalasakit sa akin.
Nagpasalamat din ako sa kanila. Dahil galing pala sa mga sahod nila ang pinapadalang pera ng tiyuhin ko sa amin. Kinabukasan kasama ko si Tio Lucas. Pinuntahan namin ang bahay ng kapatid niya. Kasambahay lang ang humarap sa amin para sabihin na umalis na kami at hindi kami haharapin ng tiyuhin ko. Sa bugso ng galit ko, kumuha ako ng bato. At bago pa ako mapigilan ng Tio Lucas ko, nagawa ko ng batuhin ng mataas na gate. Muli pa sana akong kukuha ng bato nang pigilan ako ng tiyuhin ko. Tama na Martina, mapapahama ka sa ginagawa mo. Pabayaan niyo po ako. Kung kinakailangan, maghapon kong babatuhin ang bahay niya para lang harapin niya ako. Hindi makakatulong ang ginagawa mong pagwawala dito. Makinig ka naman sa akin, Iha. Kailangan ng inay ko ang pera para sa pagpapagamot sa kanya. Bato ba talagang puso ng kapatid niyo? O sadyang nananalaytay sa kanyang ugat ang pagiging masama? Nang dumampot muli ako ng bato, hinayaan na lang ako ng Tio Lucas ko. Pero baka sa kanya ang labis na pag-aalala. Hindi ko na rin napigilan na kalampagin ng gate at sumigaw. Harapin mo ako! Lumabas ka dyan! Maawa ka naman sa kapatid mo! Habang nandyan ka sa loob ng mansyon mo at nagpapakasarap, naghihirap naman ang inay ko sa ospital! Martina, may parating. Natigilan ako sa balak ko sanang paghagis ng bato. Hinintay namin na may lumabas sa gate. Ilang sandali lang, lumabas ang isang matangkad na lalaki. Madilim ang anyo nito at parang gusto na kaming lamunin ng buo ng tiyuhin ko. Nakilala ko agad ito na si Tio Norberto. Sino ka? Bakit ka nag-eskandalo rito? Ikaw ba nagsama sa babaeng to dito? Paano mo ako makikilala? Ayaw mo naman kaming harapin! Siya si Martina, ang anak ng kapatid natin si Miranda. Kaya naman pala, pareho kayo ng nanay mo na skandalosa. Siguro naman sinabi sa'yo kung anong ginawa ko sa kanya dati. Gusto mo rin bang gawin ko yun sa'yo? Hindi ba dapat ikaw makulong? Dahil sa ginawa mo? Matapang ka ah. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nakikiusap ako kuya. Huwag mo nang patulan ng bata. Sobrang naapektuhan lamang siya sa nangyayari sa kapatid natin. Ano ba nangyari kay Miranda? Malubhan ang kalagayan ng kapatid natin. May cancer si Miranda at kailangan niya ng malaking halaga para madugtungan pa ang buhay niya. Ganun ba? Kaya ako nagpunta dito para kunin ang pera ng para kay mama. Paawa na sana kayo sa kapatid niyo. O sige, bumalik ka bukas. Iahanda ko lang ang pera. Talaga po? Ibibigay niyo ang parte ng mama ko? Oo, Iha. Kaya huwag ka nang umiyak. Salamat po. Maraming salamat po. Sabi ko na nga be, hindi mo matitiis ang kapatid nating si Miranda. Salamat Kuya Norberto. Sa wakas, dininig na rin ang matagal ko ng pinagdarasal. Masaya kaming umalis ni Tio Lucas. Nabuhayan muli ako ng pag-asa na madudugtungan pa ang buhay ng inay. Kulang na lang ay hilahin ko ang oras para mag-umaga na. Sa labis na excitement na nararamdaman ko, hindi ako nakatulog ng gabing yon. Sa kabila na kulang sa tulog, maaga pa rin akong bumangon. Muli akong sasamahan ni Tio Lucas para kunin ang pera. Habang patungo kami, parang tinatambol ang dibdib ko sa matinding kaba. Hindi ko alam kung bakit. Taimtim na lang ako nagdasal sa isip ko. Makakahinga ka na rin ng maluwag. Sa wakas hindi na natin poproblemahin ang pagpapagamot sa nanay mo. Oo nga po. Kahit tinapat na kami ng doktor, ang madugtungan pang buhay ng inay ay sapat na sa amin para makasama pa namin siya ng matagal. Pero umaasa pa rin ako sa isang himala. Walang imposible sa pagdarasal, Iha. Manali ka lang sa kanya at huwag susuko sa pagdarasal. Balang araw, ibibigay rin niyang hinihiling mong himala. Ilang minuto na lang, malapit na kami sa bahay ng tiyuhin ko. Nagpapawis na rin ang mga kamay ko sa matinding kaba. Napaaga ang punta namin dahil hindi na ako makapaghintay na makuha ang pera. Gusto ko na kasing makauwi sa amin. Pagdating sa bahay ng tiyuhin ko, sakto namang may kasambahay na palabas para magtapon ng basura.
Kuryosidad ang tingin na ibinibigay nito sa amin. Agad kaming lumapit sa kanya at sinabi ang sadya. Bumakas naman ang pagkalito sa mukha nito. Inaasahan kami ni Tio Norberto ngayon. Medyo napaaga lang ang dating namin. Kasi kanina pang hating gabi sila umalis na mag-anak. Saan daw nagpunta? Magbabakasyon na naman sa ibang bansa. Sigurado ka? Baka nagkakamali ka lang. Baka naman sa malapit lang ang punta nila. Hindi po. Matagal na yung nakaplano eh. Martina, ayos ka lang ba? Opo, medyo nahilo lang ako. Magpakatatag ka, Iha. Hindi ka maaaring panghinaan ngayon. Narinig niyo naman ang sinabi ni ate. Wala na sila. Umalis na. Niloko lang tayo ng kapatid niyo. Pinaasa niya lang ako. Miss, sinabi ba ng mga amo mo kung kailan sila babalik? Meron ba silang binilin? Hindi po eh. Pero kadalasan po, 1 buwan silang nasa ibang bansa. Wala rin silang sinabi bago umalis. Ganun ba? Maraming salamat sa'yo. Sige po, kung wala na kayong kailangan papasok na po ako sa loob. Napasalampak na lang ako sa simento. Habang patuloy sa pag-iyak na parang bata. Tuluyan na rin ako nawalan ng pag-asa. Unti-unti na rin ako nilulukuban ng matinding galit. Hanggang makauwi kami ng tiyuhin ko. Wala akong tigil sa pag-iyak. Nagpasya na rin akong umuwi sa amin. Bago yun humingi pa ng tulong si Tio Lucas sa mga kakilala nito. Bali wala rito kahit mabaon din ito sa utang. Basta may maipadala siya sa akin na pera. Salamat po. Ang Diyos na lang po ang bahala magbalik sa mga kabutihan niyo sa amin. Pasensya na po kayo kung pati kayo mababaon sa utang. Hindi ko rin kayang walang gawin habang naghihirap si Miranda. Walang ibang magdadamayan kundi kami lang ng magkakapatid. Balitaan niyo na lang po ako kung dumating na si Tio Norberto. Umaasa ka pa rin ba na tutuparin niyang sinabi niya? Hindi na po. Gusto ko lang makibalita. Yun lang po. Sige. Kapag nabalitaan ko na dumating na siya, ipapaalam ko agad sa'yo. Nang araw na yon umuwi ako na masama ang loob kay Tio Norberto. Punong-puno pa rin ng galit ang puso ko dahil sa ginawa niyang panluloko. Noon ko napagtanto na walang kasing itim ang kanyang budhi. Kabababa ko lang sa barko. Pagod at kulang pa sa tulog ay dumiretso na agad ako sa ospital. Agad kong niyakap ang inay na biglang sumigla nang makita ako. Kumusta ang pagpunta mo sa Cavite? Ayos naman po. Nakakapagod nga lang dahil napakalayo. Muntik pa nga po akong maligaw sa pagpunta sa bahay ni Tio Lucas eh. Mabuti na lang mababait ang napagtatanungan ko. Masasanay ka rin na bumiyahe ng malayo. Nagkita ba kayo ng Tio Norberto mo? Ilang beses ko po siyang pinuntahan sa kanila kaya lang po Hindi ka rin ba niya hinarap? Hindi po, Nay. Kasambahay lang po nilang nakakausap namin ni Tio Lucas. Nasa ibang bansa daw kasi ang buong pamilya nila para magbakasyon. Mabuti pa sila nakakapagbakasyon sa ibang bansa. Pangarap ko din yan noong nabubuhay pa ang tatay ninyo. Ang makapagbakasyon sa ibang bansa kasama kayo ng mga kapatid mo. Kaya pa naman natin tuparin yan kahit wala na si tatay Tuparin mo ang pangarap mong yan, Martina, kahit wala na ako. Mas masaya kapag kasama ka namin na magbabakasyon sa ibang bansa. Oo naman, pero alam ko, hindi na rin ako magtatagal. Huwag niyo pong sabihin yan, Nay. Hindi pa po ako handa na mawala kayo. Lahat gagawin ko para madugtungan lang ang buhay niyo. Ayoko na rin kasi na mahirapan kayo ng dahil sa akin. Nay, mas gusto pa namin mahirapan kaysa ang iwan mo kami. Meron nga po akong dalang pera dito Pwede na naituloy ang chemotherapy niyo. Ayoko na, anak. Pagod na ang katawan ko. Pakiramdam ko, lasang kalawang ang pagkain ko. Kaya isinusuka ko din ang kinakain ko. Paano ako lalakas? Nay, ilalaban ka namin hanggang sa huli.
Huwag kang sumuko ha. Alam ko, matapang kayong magkakapatid. Makakaya ninyo kahit wala na ako. Ikaw na ang bahala sa bunso ninyong kapatid, ha? Talaga bang ayaw niyo na? May pera naman tayo eh. Ilaan mo na lang yan sa ibang bagay. Huwag na sakin. Tandaan mo, mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Hiniling ni nanay na sa bahay na lang siya maghihintay ng huling sandali. Kahit ayaw namin ng mga kapatid ko, wala kami magawa kundi sundin ang kahilingan niya. Nakikita rin kasi namin na hirap na siya. Kahit nasa bahay lang ang inay, tuloy pa rin ang gamutan niya. Lahat na yata ng politiko ay nilapitan na namin para makahingi ng konting tulong. Kahit ang mga kakilala lang ng mga kakilala namin, nilapitan na rin namin para makahiram ng pera. Kahit sumuko na ang inay, hindi pa rin namin matiis na makita siyang nahihirapan. Sa gabi ako nagbabantay sa kanya at kapatid ko namang bunso sa araw. Tuwi-tuwi na lagi kong tinitignan ang dibdib niya kung tumataas baba pa. Ganon din kasi ang ginagawa ng inay noy. Nangangitay naman ang nakaratay sa sakit. Bakit hindi ka pa nagpapahinga, Martina? Hindi pa po ako inaantok eh. Huwag mong kalilimutan ang bilin ko, ha? Bilang nag-iisang babae, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Opo, Nay. Marami bang bituin sa langit ngayon? Opo. Gusto niyo bang buksan kong bintana para makita niyo? Hindi, anak. Tulungan mo na lang akong tumayo at makalapit sa bintana. Sige po. Inalalayan ko nga ang inay na makarating sa may bintana. Ilang hakbang lang naman yun mula sa kinahihigaan niya. Magkatabi naming pinagmasdan ng mga bituin sa langit. Habang nakaakbay ako sa kanya, maya-maya naramdaman ko na lang ang paghilig ng kanyang ulo sa balikat ko. Bumigat din ang pagkakasandal niya sa akin. Nay, balik na po kayo sa higaan ha? Walang tugon mula rito. Hanggang napaiyak na lang ako nang maramdaman ko na hindi na tumitibok ang puso niya. Dahil kulang na sa timbang, nagawa ko siyang buhatin hanggang sa higaan niya. Doon na ako napahagulgol ng malakas habang tinatawag ang mga kapatid ko. Napahagulgol na lang sila nang mapagtanto na wala na ang inay namin. Dumating sa burol ang 3 kapatid ni nanay. Bukod tanging si Tio Norberto lamang ang wala. Hindi na kami umaasa na darating pa si Kuya Norberto. Ang balita ko, kakalis lang ulit. Pupunta raw sa Hong Kong silang mag-anak. Paano niya naaatim na magsaya kasama ng pamilya niya habang nakaburol ang kapatid niya? Matagal na namin tinanggap na ganun siya. Yun na ang likas niyang ugali. Ganid at walang puso. Siyang may kasalanan kung bakit namatay ang inay. Hindi niya sana mararanasan ng hirap ng sakit niya kung ibinigay niya sana ang parte ng pera ng inay. Wala na tayong magagawa pa. Ipasa Diyos mo na lang lahat. Kung yan na naman ang gagawin ko, malamang mababaon na naman sa limot ang nangyari kay inay. Bakit bang damot ng Diyos? Bakit lahat na lang kinuha niya sa amin? Naging mabuting tao naman kami. Bakit? Martina, maghunos dili ka. Huwag mo siyang questionin. Hindi ka dapat nawawalan ng pananalig sa kanya. May dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Nangyayari to para pahirapan kami. Namimili siya kung sino lang ang pagpapalain niya. Tingnan niyo si Tio Norberto. Walang kasing sama. Pero biniyayaan pa rin niya na masaganang buhay. Samantalang kami, hinayaan niyong maghirap at magdusa ang mga magulang namin sa sakit. Naging mabuting tao naman sila. Pero bakit? Hindi na ako naniniwala pa sa Diyos niyo. Martina, patawarin ka nawa sa mga binitiwang mong salita sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sana balang araw, maliwanagan ang isip mo. Hanggang sa mailibing ang inay, hindi na ako makausap ng maayos. Lagi na lang din ako nagkukulong sa bahay ni Lola Pina. Sa pag-aakala ng mga kapatid ko na gusto ko lang mapag-isa, hinayaan na lang nila ako.
Wala silang kaalam-alam na nagsasagawa na ako ng ritual para kulamin si Tio Norberto. Isang manika na may larawan niyang idinikit ko rito. Ito ang gagamitin ko para makaganti sa kanya. Ako si Martina Bayan, isang mangkukulam. Kampon ng kadiliman ang pinagdadasalan ko. Isang matinding sakit ang igagawad ko sa Norberto Flores. Mas matinding sakit ang mararanasan mo. Higit pa sa naranasang paghihirap ng kapatid mo na si Miranda Bayan. Mula sa gabing ito, mag-uumpisa ang kalbaryo mo! Nang mga sandaling yon, mahimbing na natutulog si Tio Norberto. Wala siyang kamalay-malay na may parating na malaking unos sa kanyang buhay. Dahan-dahan gumapang ang isang ipis sa higaan nilang mag-asawa. Hanggang pumasok yun sa bahagyang nakabukang bibig niya. Kinabukasan habang nasa banyo, napansin ni Tio Norberto ang tila paglobo ng tiyan niya. Binaliwala lamang niya yun. Naisip niya na baka nasobrahan na siya ng kakainom ng alak. Pagdating sa opisina, hindi niya inaasahan ang pagdating ng kapatid niya. At agad siyang inundayan ng suntok sa muka. Bumalandra naman siya sa sahig. Susugurin pa sana siya nito nang awatin na ito ng mga tao sa paligid. Hayop ka! Paano mo nagawang tiisin ng gano'n ng kapatid natin? Kung sugurin mo ako, parang ako ang pumatay sa kapatid natin ah. May cancer siya at wala nang lunas ang sakit niya. Bitiwan niyo ako! Papatayin ko hayop na yan! Mabuti pang umalis ka na bago kita ipakaladkad at kasuhan. Gawin mo! Wala akong pakialam. Sana nung ko pa ito ginawa. Ano bang kinakagalit mo? Ang hindi ko pagtulong sa kapatid natin? Para ano pa? Mamamatay na rin naman siya. Bakit ako mag-aaksaya ng pera sa taong malapit na sa hukay? Kung ibinigay mo lamang sana ang pera sa kanya, madudugtungan pa ang buhay niya. Hindi niya sana mararanasan ang araw-araw na sakit dahil sa kanyang kanser. Lahat ipinagkait mo sa kapatid natin. Maging ang payapang pagpanaw. Sana habang buhay kang huwag patahimikin ang konsensya mo. Hintayin mo ang karma na maningil sa'yo. Palabasin yung taong yan at huwag nang papapasukin dito. Talagang aalis ako at hindi na muling tutungtong sa lugar na ito kung nasa ng pinakawalang pusong taong nakilala ko. Ikinahihiya kita maging kapatid! Nagpupuyo sa galit na umalis nun si Tio Lucas. Ang kapatid naman nakaramdam ng hiya dahil pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid. Kesa marinig ang mga usap-usapan tungkol sa nangyari, minabuti niyang umuwi na lamang sa kanilang bahay. Nang maghubad ng damit, noon niya napansin na mas lumaki pa ang tiyan niya. Tingin niya parang gumagalaw yun. Inilihim na lang niya yun sa kanyang pamilya para hindi na sila mag-alala. Nang mga sumunod na araw, kung kailan nasa opisina siya, parang lobo sa laki ang tiyan niya. Pinagtitinginan tuloy siya ng mga tauhan niya. May nangahas na magtanong kung ano nangyayari sa kanya, pero sininghalan lang niya to. Kahit ang kanyang asawang si Gladys ay napansin ang paglaki ng tiyan niya. Baka kailangan mo na magpatingin sa doktor. Hindi na normal ang laki ng tiyan mo eh. Daig mo pa ang buntis. Natatakot kasi ako sa magiging resulta. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Kahit ano pang sabihin ng doktor, mananatili ako sa tabi mo. Kinakabahan man, nagpasama na rin si Tio Norberto sa kanyang asawa sa ospital. Nang nandun na sila, biglang bumalik sa normal na laki ang tiyan niya. Wala rin nakita na diferensya sa pagsusuri sa kanya. Ngunit pag uwi muli sa bahay, biglang lumaki na naman ang tiyan niya. Ano ba nangyayari sa akin? Para akong pinaglalaruan. Huminahon ka. Maghahanap tayo ng magaling na doktor. Kung kinakailangan sa ibang bansa tayo maghahanap. Iba ang pakiramdam ko eh. Pakiwari ko may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Maaaring imahinasyon mo lang yon dahil sa sobrang pag-aalala mo. Pumunta nga sa ibang bansa ang mag-asawa para maghanap ng magaling na doktor. Pero kahit ang mga to,
Walang nagawa para pagalingin ang tiyuhin ko. Lalo pang lumala ang kalagayan nito nang makauwi. Tigilan na natin ang paghahanap ng magaling na doktor. Mauubos lang ang pera natin. Pero hindi nila ako mapapagaling. Sumusuko ka na ba agad? Narinig mo naman ang sinabi nila, hindi ba? Kakaibang sakit na dumapo sa akin. Wala ngang pangalan ng sakit ko eh. Pag-aaralan lang nila ang katawan ko. Ikaw ang bahala. Pero sana isipin mo kami ng mga anak mo. Hindi namin kakayanin kung mawawala ka sa amin. Natatakot din naman ako kung alam mo lang. Gabi-gabi, pakiramdam ko sinusundo na ako ni kamatayan. Minsan hindi ko maiwasan na isipin na baka karma na to sa'yo. Dahil sa mga ginawa mo sa mga kapatid mo. Hindi totoong karma. Hindi lang ako naging maingat sa sarili ko kaya nangyari to. Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin. Naghihirap ngayon ang mga kapatid mo. Ni hindi mo man lang naisip si Miranda noon. Ilang beses kang pinuntahan ng anak niya. Pero hindi mo talaga ibinigay ang parte ng kanyang ina. Pwede ba? Huwag na nga natin silang pag-usapan. Lalo na si Miranda. Minsan sumasagi din sa isip ng asawa ng tiyuhin ko na baka nakukulam ito. Pero wala naman siyang naiisip na gagawa nun kung sakali. Pero kung sakali na totoo ang kanyang hinala, buo sa isip na hindi niya mapapatawad ang taong gumagawa nun. Naniniwala kasi siya na kahit gaano pa kasama ang ginawa ng tiyuhin ko, walang sino man ang may karapatan na gantihan ito sa ganung paraan. Sa paglipas ng mga araw, lalo kong pinapahirapan ng tiyuhin ko. Lalo din lumalaki ang tiyan nito. Buong katawan niya kumikirot dahil habang palaki ng palaki ang tiyan niya, nababanat ang balat nito. Sa gabi hindi niya maiwasan na mapahiyaw na lang sa matinding sakit na nararanasan. Hindi na rin niya magawang tumayo at maglakad mag-isa. Dahil lagi siyang natutumba dahil sa bigat ng dinadala. Hindi rin maiwasan ng mga anak na mainis tuwing nagigising ang mga to sa pagsigaw niya sa gabi. Hindi tuloy maiwasan ng tiyuhin ko na magdamdam sa mga to. Dahil hindi man lang niya nakitaan ng pagmamalasakit sa kanya. Minsan na nga lang akong puntahan ng mga anak mo dito sa kwarto. Galit pa dahil naaabala ko daw ang pagtulog nila. Pagpasensyahan mo na ang mga anak natin. May mga trabaho din kasi sila bukas. Siyempre mga pagod. Kung ganun din lang pala, pagbukurin mo na lang sila. Parang hindi tayo pamilya. Kayo na nga lang ang masasandalan ko sa paghihirap kong to eh. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa inaasal ng mga anak natin. Nandito naman ako at hindi kita pababayaan. Siya nga pala, alam na ba ng mga kapatid ko ang nangyayari sa akin? Oo. Ipinaalam ko na nung isang araw. Anong reaksyon nila? Kailan nila ako dadalawin? Ay, hindi ko alam. Marami din kasi silang ginagawa ngayon. Nakakahiya kung aabalahin pa natin sila. Naiintindihan ko kung ayaw nila akong puntahan. Hayaan na lang natin sila. Kung talagang pupuntahan ka nila, nasa kanila na yon. Kahit hindi magsalita batid ng asawa ng tiyuhin ko, na umaasa pa rin ito na dadalawin siya ng mga kapatid. Pero lumipas na lang ang 1 linggo. Hindi pa rin siya dinadalaw ng mga to. Habang nag-iisa sa kanyang silid, hindi maiwasang magsalimbayan sa isip ng tiyuhin ko ang mga kasamaang ginawa sa mga kapatid, lalo na sa aking ina. Kahit batid niyang naghihirap na ito sa sakit, mas pinili pa rin niyang magbulag-bulagan sa takot na maubos ang pera niya. 2 buwan ko ring pinahirapan sa matinding karamdaman ng tiyuhin ko. Araw-araw sumisigaw siya sa matinding sakit. Namimilipit at hindi na rin makapagtulog. Minsan nahihiling na lang niya na sana matapos na ang buhay niya. 1 araw bago siya bawian ng buhay, wala siyang tigil sa pag-iyak at pagmamakaawa sa asawa niya. Natapusin na ang buhay niya para matapos na rin ang paghihirap niya. Tatagan mo ang loob mo. Nandito lang kaming pamilya mo. Ayoko na!
Suko na ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Tigilan mo ng pagpapainom sa akin ng gamot. Hindi naman ako tinatablan yan eh. Dadalhin ka namin sa ospital. Baka may magawa pa sila. Ayoko! Wala naman silang magagawa. Ang gusto ko, tapusin na ang buhay ko para matapos na din ang paghihirap ko. Awang-awa naman ang tiyahin ko sa nakikitang paghihirap ng asawa. Pero wala itong magawa. Nang gabing yun, lahat sila hindi pinatulog. Sumuka na rin kasi ng dugo ang tiyuhin ko. Wala rin tigil ang pagdumi niya ng dugo hanggang bawian na siya ng buhay. Sa pagkamangha ng mag-iina, may lumabas na ipis sa bibig nito. Nang pinaimbalsa mo nila ang katawan niya, labis ang kanilang gulat nang sabihin ng embalsamador na durog lahat ang mga laman loob ng tiyuhin ko. Naisip nila mag-iina na kaya marahil ganun katindi ang sigaw nito dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Sa burol tanging mga kaibigan nila mag-asawa ang dumalo. Ni isa sa mga kapatid ay walang pumunta. Inunawa na lang nila yon. Habang nagluluksa sila, halos mabaliw naman ako sa saya at paghalakak sa loob ng bahay ng lola ko. Sa wakas kasi, naipaghiganti ko na ang inay sa kanyang kapatid. Ngayon, Nay, matatahimik ka na rin. Naipaghiganti na kita sa galit mong kapatid. Mas matinding kamatayan ang iginawat ko sa kanya. Pagkatapos ng 40 days, nagpasyantsahin ko na ibalik ang pera na para sa mga kapatid at sa aking ina kahit patay na ito. Humingi din ito ng kapatawaran sa ginawa ng tiyuhin ko. Lalo sa amin. Dahil hindi naman ako likas na masama, nakonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa tiyuhin ko. Nagpasama ako kay Tio Lucas sa bahay ni Tia Gladys para ipagtapat ang ginawa ko sa asawa niya. Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko na may kumukulam sa asawa ko. Ikaw pala yun. Paano mo nagawa ang kasuklam-suklam na bagay na yun? Alam mong kasalanan yun sa Diyos. Patawarin niyo po ako. Nagsisisi ako dahil sa ginawa ko. Pinagbabayaran ko na ngayon ang ginawa kong yun. Sana nakinig na lang ako sa payo sa akin ni Tio Lucas. Naipasa Diyos na lamang ang lahat. Nabulag ako na matinding galit. Kaya ako yung nagawa. Pasensya ka na, Martina. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Sa ngayon, ayoko munang makita ka. Bumalik ako sa Iloilo na dala ang bigat sa dibdib ko. Pero alam kong tama lang yun sa akin. Dahil nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Nagawa kong kwestiyonin ng Panginoon. Nagawa ko siyang talikuran. At magalit sa panahong sinusubok niya ako. Naisip ko na parusa niya ang pagkakaroon ko ng sakit na leukemia. Pero maluwag ko tong tinatanggap. Ang taning sa akin ng doktor ay 6 na buwan hanggang 1 taon na lang ang itatagal ko. Naalala ko din ang sinabi ni Lola Pina ko. Kapag ginamit ko ang kulam sa hindi maganda, babalik ito sa akin. Sa mga panahon na yun, inilaan ko na lang ang sarili ko sa paglilingkod sa Diyos. At para makasama na rin ang mga mahal ko sa buhay, doon ko napatunayan na ang pera ang ugat ng kasamaan ng tao. Lagi kong sinasalamin ang nangyari kay Tio Norberto. Dahil sa pera, lumabas ang pagiging ganid nito. Kinalimutan ng mga mahal sa buhay para lang sa pansariling kaligayahan. Sa ngayon naghihintay na lang ako ng huling sandali ko. Alam ko masaya akong lilisanin ang mundong ito dahil nagawa ko ng patawarin ng mga taong nagkasala sa akin. Ganon din ang sarili ko. Wakas. Alam ko na lahat tayo nagluluksa pa sa sabay na pagkawala ng mga magulang natin. Pero kailangan na kasi natin pag-usapan ang bagay na ito.